Magkasintahan sila Ezra at Camille. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kahit na sabihin ng iba na bata pa sila para sa pagmamahalan na yon. Pinapangako ko sa'yo, magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo at sa magiging anak natin. Siyempre naman, pangako ko talaga sa'yo yan. Pero okay lang kaya sa mami mo ang relasyon natin? Alam mo naman kung ano ang katayuan ko sa buhay. Niyakap ni Ezra si Camille ng mahigpit bago siya magsalita ulit. Oo naman, hindi ko pababayaan ang relasyon yung dalawa. Darating din ang araw na magiging okay kayo. Ako nang bahala roon, okay? Makaraan ang ilang linggo. Nasa isang business trip si Ezra, kaya mag-isa noon sa bahay si Camille. May nag-doorbell sa pintuan, kaya naglakad ang dalaga papunta roon at binuksan to. O Ezra, ang aga mo naman yata. Hindi natapos ni Camille ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Romina sa kanya, ang elegante at strict na nanay ni Ezra. Oh, saktong-sakto. Wala pala ang anak ko rito. Pwedeng-pwede kitang kausapin. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa bahay ng anak ko, iha? Nauutal na sumagot si Camille kay Romina. Hindi rin siya makagalaw dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Kakausapin niyo po ako? Tungkol po saan? Tumingin pa si Romina sa malaking tiyan ni Camille bago tuluyang sumagot. Alam mo naman na siguro kung tungkol saan ang sinasabi ko. Ano? Papapasukin mo na ba ako? Sige na po, pumasok na po kayo. Umupo na parang reyna si Romina sa sofa. Habang hinihintay na umupo rin doon si Camille. Mabagal na siyang naglakad dahil medyo malaki na ang kanyang tiyan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko namang sa anak ko yung dinadala mong bata. May offer sana ako sa'yo. Huwag mo sanang tanggihan to. Offer po? Ano pong ibig niyong sabihin? Bibigyan kita ng 10 milyon. Pero oras na mapanganak mo ang batang yan. Kukunin ko na yan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan naman namin ni Ezra ang anak niyo eh. Isa pa, mas mabibigay ng anak ko ang lahat ng kailangan niya. Inis na inis si Camille noon dahil sa pamamaliit ni Romina sa kanya. Oo, alam niyang hindi siya tanggap nito bilang minamahal ni Ezra. Pero hindi niya lubos akalain na aabot sa ganito ang hilaw niyang mother-in-law. Opo, alam ko naman na ayaw niyo sa akin. Pero kailangan po ba talaga na umabot pa tayo sa ganito? Hindi naman po aso ang anak ko na bigla ko na lang pong ibebenta. Isa pa, alam po ba to ni Ezra? Hindi po ba kayo natakot na malaman niya to? Anong akala mo sa akin? Siyempre, hindi ko hahayaan na malaman ito ng anak ko. Tsaka na magagalit siya sa akin. Kung ako sa'yo, gagawin mo na lang ang sinasabi ko para maging maganda na ang buhay mo. Tita, pasensya na po, pero hindi ko talaga ibibigay sa inyong anak ko. May plano na po kami ni Ezra. Sa buhay na ibibigay namin sa anak ko, yun po ang susundin ko. Wala nang nagawa si Romina dahil sobrang tigas si Camille sa desisyon niya. Umalis itong galit na galit pero hindi yun pinansin ni Camille. Lumipas pa ang ilang buwan. Kahit na nanganak na si Camille ay hindi pa rin niya sinasabi kay Ezra ang totoo. Ayaw niyang masira ang relasyon ng dalawa sa kanya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Hindi ko sasayangan ang opportunity na to para maging tatay sa anak natin at maging asawa sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Camille dahil sa kanyang narinig. Asawa? Ano ka ba? Hindi pa ako handa dyan. Ang importante sa akin ang anak natin. Ibubuhos ko sa kanya ang buong pagmamahal ko. Ano ba sa tingin mo? Nagkaroon na tayo ng anak. Natural na. Ang susunod ay ang kasal natin, hindi ba? Tumahimik na lang noon si Camille. Hindi na alam kung ano ang magiging reaksyon tungkol sa kasal na sinasabi ni Ezra sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Habang tahimik siyang natutulog, ay biglang nawala na lang ang anak ni Camille sa tabi niya. Hindi niya alam ang gagawin niya noong mga oras na yon. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga Melendez, ay binuksan ng mayordoma ang gate dahil may nag-doorbell. Pagbukas niya, nakita niyang may baby doon, kaya gulat na gulat siya. Ma'am, nandito po yata ang anak ni Sir Ezra. May sulat pong nakalagay. Ha? Ano?
Teka, patingin nga ako. Baka naman nagkakamali ka lang. Napailing ang mayordoma at binigay ang letter kay Romina. Hindi po. Ito po oh. Tignan niyo pa ang nakalagay. Basahin niyo po. Binasa na nga yun ni Romina. Ang sabi sa letter ay hindi na nga raw kayang alagaan ni Camille ang kanilang anak ni Ezra. Dahil doon, tinawagan ni Romina ang kanyang anak. Hindi niya magagawa to. Kilala ko si Camille. Mahal niya ang anak namin. Nabasa mo naman, di ba? Sinabi niya sa letter, hindi niya na kayang alagaan ang anak niyo. Kaya binigay niya na sa atin. Hindi ka pa ba naniniwala? Hindi. Pupuntahan ko siya. Mag-uusap kami. Hindi pwede ang ganito. Bubuo pa kami ng buhay kasama ang anak namin. Hindi niya kami pwedeng iwan na parang ganun na lang. Pumunta na nga si Ezra sa bahay nila Camille, pero hindi niya na nakita ang pinakamamahal niya roon. Simula noon, naniwala na nga siyang basta na lang silang iniwan ni Camille. Dahil doon, nag-ibang bansa na sila ng anak niya. Sa tingin niya, ito na ang pinakatamang desisyon para sa kanila ng anak niyang sa Ezra. Sa tingin mo ba, hindi na talaga siya babalik para kunin ang anak niyo? Alam mo na, ayaw ko naman na magkaroon ka pa ng problema sa kanya. Gusto ko mabigay mo ang buhay na para sa anak mo. Mami, kung gusto niya talagang gawin yun, dati pa lang, ginawa na niya. Pero ilang buwan na sa akin si Ezra, hindi pa rin siya nagpapakita. Iisa lang ibig sabihin nun. Ayaw niya talaga sa amin. Tama ka naman. Sige, mukhang hindi na rin naman magbabago pa ang desisyon mo tungkol sa anak mo. Basta kapag may oras ako, susunod ako sa ibang bansa. Hintayin mo na lang ako. Ngumiti si Ezra pagkatapos ay lumapit sa kanyang ina. Pumalik siya sa pisngi nito. Maraming salamat, Mami. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito sa akin. I love you so much. I love you too, anak. Be good. Alagaan mo mabuti si Ezra doon. Pagkalipas ng 5 taon, pabalik-balik sina Ezra at Ezar sa Pilipinas. Pero hindi niya na hinanap si Camille dahil nabuo na ang galit sa puso niya. Naniwala na siya na kahit kailan hindi na sila babalikan pa ng dating nobya. Hindi mo ba talaga hahanapin si Camille? Hindi mo ba naiisip na balikan siya? Alam mo na, may anak kayong dalawa. Hindi naman pwedeng ganoon na lang yun, di ba? Pare, para saan? Hindi na namin siya kailangan. Nabuhay ko naman ng 5 taon ang anak ko. Isa pa, sa aming dalawa, mas mabibigyan ko ng magandang buhay sa Ezra. Ikaw ang bahala, ang akin lang naman, nanay pa rin yun ang anak mo. Hindi ko pa man nakikita si Camille, pero alam kong wala namang magulang na basta na lang mangiiwan sa anak niya. Na ganoon na lang. May dahilan yun pare, naniwala ka sa akin. May magulang ba na ganun? Si Camille yun, okay? Kung nasaan man siya, sana ay doon na lang siya. Kahit kailan, ay hindi namin siya kailangan ng anak ko. Sige, inaalala ko lang naman ang anak mo eh. Wala naman akong ibig sabihin doon. Kung sa tingin mong mas magiging okay ang buhay niya roon, wala namang kaso sa akin. Pero respetuhin ko yun dahil ikaw ang ama ni Ezra. Samantala, sa kabilang banda, pagod na umuwi si Camille mula sa trabaho niya sa Vicky's Catering. Kumuha siya ng tubig mula sa ref dahil sobrang uhaw na siya. Nang makaupo, ay inaalala na naman niya ang kanyang nakaraan. Ang nakaraan na gusto niyang balikan pero hindi niya magawa. 5 taon na ang nakakalipas. Pero wala pa rin siyang balita tungkol sa mag-ama niya. Iniisip mo na naman ba ang anak mo, Camille, ano? Tama ba ako? Tumingin si Camille sa kanyang ina. Kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang gusto na nitong umiyak. Pero nagpapakatatag siya dahil ayaw niyang makita ni Dina na mahina siya. Wala namang ina na hindi iniisip ang anak eh. Lalo pa yung sa akin, nawawala, na hindi man lang ako tinulungan ni Ezra. Bigla na lang din siyang nawala na parang bula. Napaisip si Dina bago tuluyang sumagot sa kanyang anak. Malay mo, kaya ganoon siya ay dahil nasa kanyang anak mo. Hindi imposible yon dahil may pera siya. Hindi ko na po alam, Mama. Kung nasa kanya ang bata, bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Bakit hindi man lang sila bumalik sa akin? Nangako pa siya ng kasal, tapos hindi naman pala niya tutuparin. Yun na nga rin ang pinagtataka ko, kahit papano. Kasi, nakilala ko na rin ang batang yan. Hindi siya ganoong klaseng tao.
maliban na lang kung may nagbago ng desisyon niya tungkol sa'yo. Biglang naalala ni Camille ang pagbili ni Romina sa anak niya noon, pero hindi niya na sinabi yon sa kanyang ina dahil alam niyang hindi naman magagawa yon ng isang lola sa kanyang apo. Kung sakaling nasa kanya ang bata, ang hiling ko na lang ay sana inaalagaan ni Ezra ng tama ang anak namin. Noon pa lang naman ay yun ang gusto naming mangyari. Sana nga, ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat, anak. Naniniwala rin naman akong makikita mo rin ang anak mo, kahit parang sobrang labo na noon kung titignan mo ngayon. Makalipas ang ilang araw, naging busy na rin si Camille sa trabaho niya sa Vicky's Catering. Maraming nagpapabook, kaya pagod na naman siya. Sa darating na Sabado may catering tayo sa isang kilalang hotel Sa M Hotel yon. Walang dapat umabsent dahil lahat ng tulong ay kailangan ko. Maraming attend na mayaman doon. Dapat good ang performance natin para i-book nila ulit tayo. Sige po, Mother. Go mo lang po yan. Para tuluyan na akong makabingbit ng mayaman. Alam mo naman, matagal ko na yung pangarap. Ay naku, Camille Iyan ka na naman. Puro lalaki na lang nasa isip mo. Bakit wala bang nagmamahal sa'yo at ganyan ka? Dahil sa sinabi ni Vicky, ay napatigil si Camille. Biglang hindi siya makapagsalita dahil naaalala niya si Ezra. Buti na lang at naroon si Elena sa likod niya. Handang-handa na sumagot para sa kanya. Ako, Mother. Mahal ko yan si Camille. Kahit puro lalaki ang sinasabi niyan. Elena, nandyan ka ba sa likod ko? Oo naman. Ano? Heartbroken ka na naman ba kaya gusto mong makakilala ng mga lalaki? Nakangiting tanong ni Elena. Agad na umiling si Camille bago tuluyang sumagot sa kanyang kaibigan. Hindi Sa totoo niyan, nag-joke lang talaga ako tuwing sinasabi ko yon. Nako, alam mo Elena, napakarami ko pang problema na kailangang lutasan bago ako pumasok sa isang magulong relasyon. Magulo? Paano mo naman nasabing magulo kung hindi mo pa naman nasusubukan? Basta, para sa akin, ang relasyon na yan ay panggulo lang. Oo, madalas ako mag-joke tungkol sa mga lalaki, pero hanggang dun lang ako. Okay? Kung ako sa'yo, magtrabaho na tayo para maging productive ang araw na to para sa atin. Kahit kasi matagal nang magkakilala sila Elena at Camille, ay hindi pa rin masabi ng dalaga kung ano talaga ang nangyari sa kanya na hindi alam ni Elena na may anak na siya. Makalipas ang ilang araw, nag-cater na nga sila sa M Hotel. Pagpasok pa lang nila roon, ay manghang-mangha na silang dalawa ni Elena. Ay, ang ganda talaga dito. Halatang halata mo na mayaman talaga ang may-ari. Isa pa, sobrang lamig. Parang ang nasa ibang bansa. Nako, oo nga Sa tingin ko nga kahit ilang ulit pa akong bayaran ni Mother Vicky, ay hindi ako makakapasok sa isa sa mga room dito. Ngumiti si Elena pagkatapos ay tumango. Hinignan niya pa ulit ang paligid sa pangalawang pagkakataon. Sinabi mo pa, sa sobrang ganda nito, siguro ay walang-wala ang sweldo natin. Mahal talaga rito. Ay nako, tara na nga. Hindi tayo matatapos dito kung panay ang tingin natin sa paligid. Sigurado ako, hinahanap na tayo ni Mother. Nagsimula na nga ang event sa nasabing hotel. Busy si Camille sa pag-i-entertain sa mga guests. Sir, tubig po, or do you need something? Sabihin niyo lang po sa akin and I'll get it for you. Nako, okay na tong tubig. Maraming salamat. I just called you in case I need anything. Sure po. By the way, Camille, tawagin niyo na lang po ako kung ano man po ang kailangan niyo. Maraming salamat po. Pagkatapos niyang kausapin ang guest na yon, ay naglakad na siya. Papunta sana sa kitchen pero hindi niya yon nagawa dahil biglang may nagtakip ng bibig ni Camille. Sir, wag po. Kung ano man pong gagawin niyo. Hindi natapos ni Camille ang kanyang sasabihin dahil nagsalita na ang tao sa likod niya. Balikan mo ako. Makikita mo na agad ang anak mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan si Camille dahil sa muli niyang narinig ang boses ng kanyang dating nobyo. Feeling pa niya, panaginip ang lahat ng iyon. Dahil sa tagal na hindi sila nag-uusap na dalawa, tumahimik lang siya pagkatapos ay unti-unti niya na itong hinarap para kausapin. Ikaw? Ikaw pa ang may gana na sabihin sa akin yan pagkatapos ng lahat? Paano mo nasisikmura na mabuhay habang alam mo na may isang ina na nangungulila sa kanyang anak? Anong sabi mo? Ikaw? Nangungulila sa anak natin? Di ba? Ikaw yung bigla na lang nawala pagkatapos ng lahat. Hindi mo na ba alam kung anong ginawa mo, ha? Mas lalong nagalit si Camille dahil sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip na darating ang araw na to.
na makikita niya ulit si Ezra habang sinasabi ang mga salitang yon. Hoy Ezra, anong ginawa ko? Sige nga, sabihin mo sa akin para maging malinaw sa akin ang lahat. Ang alam ko lang kasi, okay naman tayong dalawa noon eh. Pero bigla na lang nangyari ang lahat ng to. Pwede ba? Kung mag-uusap tayo tungkol sa nakaraan natin, mas mabuti pa na wag dito sa hotel ko, okay? Nakakaya sa mga bisita. Sa'yo tong hotel? Oo, anong akala mo? Hindi ko kayang ibigay kay Ezra ang buhay na deserve niya. Nagpagod ako para sa anak ko, Camille. Alam mo ba yun? Nagawa ko yun nang wala ka sa tabi ko. Hindi. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo ngayon. Hindi mo hawak ang anak ko! Pagkasabi noon ay umalis na si Camille. Tuluyan na siyang naglakad papunta sa kitchen. Hindi niya na nga namalayan na lumuluha na pala siya. Sakto naman na nasa kitchen din noon si Elena. Kaya nang makita niya na umiiyak ang kaibigan, ay agad niyang nilapitan ito. Oh, bakit ka umiiyak? Kanina lang okay na okay ka pa. Ano nangyari sa'yo? Elena, nakita ko na siya. Nakita ko ng ex-boyfriend ko. Nandito siya ngayon. Hindi pa man sinasabi ni Camille ang mga susunod na detalye. Tungkol kay Ezra, ay inis na agad ang mukha ni Elena. Ano sabi mo? Nasaan yung ex-boyfriend mo? Kung sino man siya, lagot siya sa akin. Wala siyang karapatan na paiyakin ka ng ganyan. Hindi mo siya pwedeng kausapin, okay? Mas mabuti pag tumahimik na lang tayo kaysa makigulo pa sa kanya. At bakit? Alam mo naman na pagdating sa'yo magiging palaban ako. Hindi ako papayag na ganyanin ka lang niya. Elena, hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo pwedeng gawin yun sa kanya dahil siya ang may-ari nitong M-Hotel, okay? Nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat. Hindi agad siya nakasagot, ni hindi rin nakagalaw. Ano? Lumipas pa ang ilang araw. Nagulat na lang si Camille nang biglang may unknown number na tumawag sa kanya. Noong una ay hindi pa niya yun sinagot, pero dahil paulit-ulit itong tumatawag, ay wala na siyang magawa. Hello? Sino po to? Kanina pa po kasi... Hindi na natapos ni Camille ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad ang taong nasa kabilang linya. Hello, ako to. Nanlaki ang mga mata ni Camille nang marinig niya ang boses. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang boses na yon. Ezra? Bakit? Paano mo nalaman ang number ko? Kinuha ko kay Ma'am Vicky. Hindi naman mahirap yun eh dahil naging client yun na ang M-Hotel. So bakit mo kinuha ang number ko? Ano kailangan mo sa akin? Hindi man rinig sa kabilang linya, pero ramdam na ramdam niya ang kayabangan kay Ezra. Sa hindi niya malamang dahilan, nalungkot siya dahil alam niyang hindi ganoon ang lalaking minamahal niya dati. Ako, may kailangan sa'yo? Baka baliktad. Ikaw ang may kailangan sa akin dahil nasa akin si Ezra. Ano bang sinasabi mo? Hindi totoo yan. Pwede ba? Huwag mo naman sanang gamitin ng anak natin para lang makipagkita sa akin. Tama ka. Ayoko naman talaga makipagkita sa'yo. Talagang ginagawa ko lang to para sa anak natin. Ite-text ko sa'yo ang address. Pumunta ka roon para makita mo kami. Pagkatapos noon ay pinatay na ni Ezra ang tawag. Ilang minuto pa ay tumunog ulit ang cellphone niya dahil nag-text si Ezra. Laking pagtataka niya dahil sa park sila magkikita. Totoo kaya na nasa kanyang anak ko? Ay nako, bahala na nga. Wala nang nagawa si Camille noon. Dahil gusto rin naman niya na makita ang kanyang anak, ay pumunta na siya sa address na binigay ni Ezra. Pero nang naroon na siya, ay wala naman siyang nakitang bata. Tanging si Ezra lang ang naroon. Dahil sa inis niya, lumapit siya rito. Noong mga oras na yon, ay gusto niya na talagang sampalin si Ezra. Pero hindi niya magawa dahil kung sakaling nasa kanya nga ang bata, may posibilidad na hindi na ipakita ni Ezra si Ezra sa kanya. Bakit ikaw lang mag-isa rito? Nasaan ang anak natin? Ang sabi mo, kasama mo siya. Binigyan ni Ezra si Camille ng nakakainis na ngiti. Lalo tuloy na inis ang dalaga. Sa tingin mo, ganun ko na lang kadali ibibigay sa iyo ang anak natin. Talaga ba? Pagkatapos ng lahat ng sakit? Na-expect mo pa rin? Natatanggapin kita na parang walang nangyari? Ibig sabihin, niloloko mo lang ako? Ezra, sabihin mo nga, paano mo nagawa sa akin to? Alam mo naman na matagal ko na siyang hinahanap. Gusto ko nang mahalikan at mayakap ang anak ko. Pasensya ka na, pero hindi ko na yan matutupad.
Sa totoo lang, pinapunta lang kita rito para ipamukha sa'yo na wala ka ng karapatan sa anak natin kahit kailan. Dahil sa narinig, ay lalong nawala ng pag-asa si Camille na makikita pa niya ang kanyang anak. Ganoon na lang ba kadali sa'yo ang lahat? Iiwan mo na lang ako rito ng luhaan dahil lang sa galit mo? Ezra naman! Kung nasa iyo talaga ang anak natin, ipakita mo naman siya sa akin. 5 taon ko na siyang hinahanap. Maawa ka sa akin. Maawa? Bakit ako maaawa sa taong basta na lang iniwan ng anak ko? Camille, nagpapatawa ka ba talaga? Anong sinasabi mo na iniwan ko ang anak ko? Ezra, kung alam mo lang, hindi naman gano'n ang nangyari kay Ezra. Bago umalis, seryosong tumingin si Ezra sa dalaga. Puno ng galit ang kanyang puso, kaya hindi niya naglusto na pakinggan kung anong sasabihin ito sa kanya. Umuwi si Camille ng luhaan. Dahil doon ay nagising niya ang kanyang ina. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa trabaho mo? Agad na umiling si Camille. Pagkatapos ay pinunasan ng luha. Hindi po ito tungkol sa trabaho ko. Ito po ay tungkol kay Ezra, Mama. Noong mga oras na yon ay hindi makapaniwala si Dina sa kanyang narinig. Feeling niya, saglit siyang nabingi. Ano? Si Ezra? Anak, nagkita na ba kayo? Anong sinabi niya tungkol sa anak mo? Wala po. Niloko niya lang ako. Ang sabi niya kasama niya sa Ezra. Pero nung nagkita kami, hindi ko naman po nakita ang bata roon. Nako, mukhang kailangan mo nga talagang kausapin si Ezra tungkol dyan. Alamin mo dapat kung nasa kanya ba talaga ang bata o wala. Pagkatapos noon, ay iniwan na siya ni Dina dahil maaga pa raw ito bukas sa kanyang pupuntahan. Kinabukasan, ganoon pa rin ang nasa isip ni Camille. Kaya lang, hindi niya masabi yon kay Elena dahil hindi naman alam ng kaibigan niya kung ano ang pinagdadaanan niya. Oh, mukhang malaki yata ang problema mo dyan ah. Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Salamat. May iniisip lang, pero magiging okay din ako. Sure ka ha? Kapag may problema o kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Nandito lang naman ako eh. Oo naman. Maraming salamat, Elena. Sige, trabaho na tayo ulit. Ngumiti pa ulit si Camille ng isang beses bago tuluyang umalis sa kitchen. Sa kabilang banda naman, kinausap ni Daniel sa Ezra dahil nagkwento ito kung anong nangyari sa park. Talaga pare, ginawa mo yun? Hindi ba parang unfair para kay Camille yung mga pangyayari? Mapait na natawa si Ezra pagkatapos ay seryosong tinignan ang kanyang kaibigan. Unfair? Kailan pa ako naging unfair sa kanya? Siya nga tong may kasalanan sa amin ng anak ko eh. Ni hindi nga niya maamin na bigla na lang siyang nawala nung iniwan niya ang bata sa akin. Pare, mukhang kailangan niyo nga talagang mag-usap. Hindi pa malinaw sa inyo kung anong nangyari dati. Nung mga oras na yon ay napaisip na lang si Ezra. Ano nga ba talaga ang nangyari dati? Totoo nga bang iniwan na lang basta ni Camille ang anak nilang si Ezra? Dahil sa galit na kanyang nararamdaman, sinundan na niya nang sinundan si Camille dahil may connection siya sa mga organizers at kung kani-kanino pa. Nagagawa niyang malaman kung saang event naroon ng Vicky's Catering. Andito ka na naman? Pang ilang event na to na nandito ka rin. Ezra, ano ba? Sinusundan mo ba ako? At sino ka naman sa akala mo para gawin ko yun? Hindi ba pwedeng kilalang-kilala lang ako sa industriya, kaya marami akong koneksyon? Sige na nga. Kung ano man ang gagawin mo rito, utang na loob, huwag mo na akong pakailaman. Hayaan mo lang ako sa trabaho ko. Okay, kung yun ang gusto mo. Hindi naman kita pipigilan eh. Nandito ako para sa mga kaibigan ko, hindi para sa'yo. Bahagyang nasaktan si Camille dahil dati ang lalaking nasa harapan niya ay hindi kailanman nagsalita ng ganun sa kanya. Mahal na mahal siya nito noon. Ezra, hindi rin ako pumunta dito para sa'yo. Nandito ako para sa trabaho ko. Sana malinaw yun sa'yo. Tumalikod na ng tuluyan si Camille noon. Hindi man halos makahinga sa nangyari, pero hinayaan na lang niya. Nag-serve pa siya ng ilang guest doon nang biglang lumapit sa kanya ang isang lalaki.
Nanlaki ang mga mata niya dahil kilala niya ang lalaking yon. Bakit ka nandito, Jolo? Kilala mo rin ba ang may-ari nitong venue? O ikaw ang may-ari ng brand na sineselebrate nila roon sa loob? Si Jolo ay matagal nang manliligaw ni Camille. Mayaman ito kung tutuusin. Kaya nga nitong magbayad ng ilang ulit para lang makita niya ang dalaga. Kaya lang, talagang ayaw ni Camille sa kanya dahil sa karanasan niya kay Ezra. Ayaw na niyang magmahal ng mayaman, tapos sasaktan lang din. Sa huli, isa pa, hindi pa nga niya ulit nakikita ang anak niya dahil gusto niya munang mag-focus doon. Kaibigan ko yung may-ari ng brand na may party ngayon. Buti na lang at nakita ko na Vicky's Catering pala ang may hawak dito sa event. Kaya hinanap kita. Ayos lang naman yun, di ba? Nahihiyang sumagot si Camille. Hindi na siya mapakali. Tingin kasi ng tingin si Jolo sa kanya. Ayos lang naman. Hindi naman ako ang may-ari ng venue na to eh. Servidora lang ako. O siya, sige. Magtatrabaho muna ako ha. Saglit. Gusto ko sana magtanong sa'yo kung ayos lang ba na mag-date tayo. Busy ka ba sa mga susunod na araw? Halos 1 minuto pang nag-isip si Camille nang isasagot niya kay Jolo. Pero sa huli ay tumanggi pa rin siya. Sorry Jolo. Marami kasing nagbubuk sa amin kaya hindi talaga ako pwede. Next time, baka pwede na ako. Sasabihan na lang kita ha. Pasensya ka na talaga. Oo, sige. Naintindihan ko naman eh. Sige na. Mukhang nagmamadali ka na eh. Ingat ka na lang ah. Text mo ako kapag free ka na. Sige, salamat. Ikaw din mag-iingat ka. Ang hindi alam ni Camille, kitang-kita pala sila ni Ezra sa hindi kalayuan. Inis na inis ang mukha nito sa kanyang nakita. Sa sobrang inis niya kay Camille at sa lalaking kausap nito, inutusan niya ang lalaking waiter na nakita niya. May ginagawa ka ba? May utos sana ako. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman itong utos ko sa'yo. Kahit magkano, okay lang. Naguguluhan ang waiter, pero nakikinig pa rin siya kay Ezra. Ano po ba yung utos niyo sa akin? Basta sir, yung madali lang po ah. Ayoko pong magnakaw o kung anumang masamang ipapagawa niyo sa akin. Natawa na lang si Ezra sa sinabi ng waiter. Pagkatapos ay sinabi na niya kung anong binabalak niya kay Camille. Nakikita mo ba yung babaeng nag-serve doon? Yung may ipit sa buhok. Ibigay mo sa kanyang papel na to. Sabihin mo, kailangan niya talagang pumunta dyan. Huwag mo na lang sabihin na ako ang nagsabi sa'yo. Natakot ang waiter kay Ezra. Noong una ay ayaw pa nito dahil may bayad ang utos na yon ay ginawa na lang niya. Camille, may nagpapabigay sa'yo. Pumunta ka daw dyan. Di daw pwedeng hindi. Labis ang pagtataka ni Camille sa sinabi ng waiter. Pero nung ma-realize na pwedeng si Ezra ang nagbigay noon, ay kinausap niya ang lalaki. Kung si Ezra lang yan, huwag kang maniniwala roon. May sira ang ulo niyan. Hindi ka dapat nakikinig sa kanya. Maynard. Napag-utusan lang naman ako eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magsabi sa kanya. At kung may away man kayo, huwag mo na akong isasali. Ang hirap yung kausap eh. Dahil doon, ay napailing na lang si Camille. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganun si Ezra. Nang buksan niya ang papel, ang nakalagay doon ay sa parking lot ng venue sila magkikita. Buo ng desisyon ni Camille na hindi siya papayag sa gusto nito. Hindi na siya magpapaloko pang muli sa kanya. Uy, ikaw, nakasimangot ka na naman dyan. May problema ba? Naku, paano ba naman kasi? Yung ex-boyfriend ko na may-ari ng M Hotel, nakita ko na naman dito sa event. Pang ilang beses niya na tong ginagawa eh. Hindi ko alam kung nagkakataon lang o sinasadya niya. Camille, alam mo, yung mga ganyang lalaki, nagpapapansin lang yan. Kapag hinahayaan mo lang siya, sigurado akong mapapagod din yan. Titigil din, magtiwala ka sa akin. Sana nga, kasi ayaw ko naman na sundan na lang niya ako ng sundan. Ang creepy na kaya. Hindi na magandang tignan. Saka kung anumang meron sa amin, sa tingin ko naman ay tinapos na namin yun. Uuwi na sana si Camille noon pagkatapos ng event, pero nakita niya si Jolo. Iiwasan niya sana ito, pero dahil magkasalubong na sila, ay wala na siyang nagawa. Oh, uwi ka na pala Camille. Sige na, ihatid na kita sa inyo. Anong oras na rin kasi? Baka mapano ka sa daan. Sabihin mo na lang sa akin kung anong address mo. Hindi, okay na ako. Malapit lang naman ang bahay ko dito sa venue eh. Kaya wala akong magiging problema. Maraming salamat na lang sa offer ha. Mag-ingat ka. Camille, I insist. Sana
Kahit ito man lang, ay ibigay mo na sa akin. Tumingin pa si Camille sa paligid noon at saka nagpasya na pumayag sa offer ni Jolo. Kahit papano ay kilala na rin naman niya ito. Nakakasiguro si Camille na magiging safe siya kapag dito siya sumama. Sa wakas, pumayag ka na rin. Akala ko pati to, ay hihindi ka eh. Sasakit na talaga ang puso ko kapag ganun. Nako, pasensya ka na talaga sa akin kung napapansin mong lagi kitang tinutulak palayo ah. Hindi lang kasi talaga love life ang goal ko ngayon eh. Mas gusto kong pagtuunan ng pansin ang iba pang bagay. Naintindihan ko. Ang akin lang. Baka pwede mo naman akong kilalanin. Maging kaibigan mo rin sana ako. Ganun. Nakaramdam ng hiya si Camille noon dahil parang umaasa talaga si Jolo sa kanya. Jolo, ano ka ba? Hindi pa ba kita kaibigan? Ilang buwan na rin tayong magkakilala, di ba? Oo, totoo naman yung sinasabi mo. Pero iba pa rin kasi talaga yung mas magiging komportable ka sa akin eh. Alam mo yun, na maging best friend mo ko. Susubukan ko, Jolo. Maraming salamat sa mahabang pasensya mo sa akin. Nakarating na nga sila noon sa tapat ng bahay ni Camille. Masayang masaya sila dahil kahit papano ay nakapagkwentuhan sila. Nagsilbing banding na rin yun para sa dalawa. Talaga? Ang galing mo naman. Congratulations na close mo yung deal na yon. For sure magiging proud sa'yo ang parents mo. Sana nga, Camille. Hindi na ako makapaghintay na sabihin to sa kanila eh. Alam mo yun, nandoon lang naman ako sa event kanina to support my friend. Tapos nagkaroon pa ako ng client. Hindi lang yun, close deal pa. Nako, alam mo, hindi naman mahirap magbigay ng blessing sa mga taong hardworking eh. Ipagpatuloy mo lang yan. Sure ako na bibigyan ka pa ni Lord ng mas marami pang blessings. Habang masaya silang nag-uusap, nasa paligid pala noon ang kotse ni Ezra dahil hindi niya na mapigilan ang sarili niyang makita kung gaano kasaya sina Camille at Jolo. Ay bumaba na siya ng kotse para harapin ang dalawa. At talagang nakuha niyo pang maglandian sa harap ng bahay niyo ah. Camille, ano na lang ang sasabihin ni Mama Dina kapag nakita niyang may lalaki kang kausap? Nanlaki ang mga mata nila Camille at Jolo dahil sa pagdating ni Ezra bigla. Nagtataka si Jolo at si Camille ay hiyang-hiya dahil sa gulong dinulot ng kanyang ex-boyfriend. Ezra, ano bang ginagawa mo dito? At talagang sinundan mo pa ako? Hindi ka ba talaga makaintindi na wala na tayong dapat na pag-usapan pa? Camille, sino siya? Boyfriend mo? Hindi naman siguro ako magiging third party, di ba? Kasi sabi mo sa akin dati, single ka naman. Huwag kang mag-alala sa lalaking yan. Ex-boyfriend ko na siya, kaya wala na siyang say sa mga desisyon ko sa buhay. Dahil doon, ay lalo pang nainis si Ezra. Pakiramdam niya ang kapal ng mukha ni Camille para sabihin yun mismo sa harapan niya. Ay naku Camille, kahit kailan talaga. Hindi ka na naging totoo sa sarili mo. Bakit ba hindi mo sabihin sa lalaking yan na may anak tayong dalawa? Ha? What are you talking about? Saka pwede ba? Makipag-usap ka naman kay Camille ng maayos. Hindi yung bastos ka sa kanya. Babae pa rin siya, okay? Ay naku, mukhang hindi pa nga niya sinasabi sa'yo ang kasalanan na ginawa niya sa akin. Kaya ganito ako makapag-usap sa kanya. Uy lalaki, sa susunod, kilalanin mo muna yung taong liligawan mo. Ha? Hindi lahat ng babae totoo sa'yo. Nag-init bigla ang tenga ni Jolo sa kanyang narinig. Sabihin na natin na hindi lahat ng tungkol kay Camille ay alam ko. Pero isa lang ang alam ko. Yun ay, ang maaalagaan ko siya ng tama. So what? Ikaw si Jolo Benitez, di ba? You still have a pending case dahil sa pagnanakaw mo ng pera sa kumpanya ng daddy mo. Pero I bet, hindi yun alam ni Camille, right? Lalaki ang mga mata ng dalawa dahil sa narinig. Parang gusto nang kumaripas ng takbo ni Jolo ng mga oras na yon dahil sa labis na hiyang kanyang nararamdaman. Jolo, may kaso ka? Bakit hindi ko yan alam? Ilang buwan na tayong magkaibigan pero ni minsan hindi mo man lang yun nasabi sa akin. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? No, let me explain. Nagawa ko lang namang hindi sabihin sa'yo ang totoo dahil alam kong lalayo ka sa akin. Siyempre ayaw ko nun. I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Saka na lang tayo mag-usap kapag ready ka nang sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Good night. Gusto pa sana ni Jolo na magstay doon para sana makapag-explain pa siya kay Camille. Pero dahil galit na galit ang dalaga, hindi niya na yun tinuloy. Nang makaalis na ng tuluyan, sina Ezra at Camille na lang ang naiwan sa harapan ng bahay.
Papasok na sana si Camille sa loob, pero nagsalita pa ang binata. Wala na tuloy siyang nagawa, kundi ang harapin to. Ezra, ano pa bang kailangan mo? Nasira mo na ang araw ko kanina. Pati ba naman ang gabi ay sisirain mo na rin? Proud na proud pa si Ezra sa kanyang sarili bago tuluyang magsalita. Hindi ka man lang ba magte-thank you sa akin? I save you from that guy. Buti na lang, pinabackground check ko siya habang sinusundan ko kayo pa uwi. Natawa na lang si Camille, yung tawa na mapait. At proud na proud ka pa talaga sa ginawa mo? Eh di thank you. Okay na ba yon? Makakapagpahinga na ba ako dahil nag-thank you ako sa'yo? Camille, hindi mo kasi naiintindihan eh. Alam mo, kung hindi mo sana iniwan ang anak natin, edi sana, masaya tayong pamilya ngayon. Kasal siguro tayo kung hindi mo kami iniwan. Saglit na naguluhan si Camille sa kanyang narinig. Alam mo, pang ilang beses mo na ba yung sinasabi sa akin? Ako? Iniwan ko kayo ng anak natin? Ezra naman, sa lahat ng tao, ikaw ang dapat nakakaalam na hindi ko kayang gawin yun kay Ezar. Eh anong nangyari 5 years ago? Panaginip lang ba yun? Kasi kung panaginip yun, ang sama, sobrang sama. Ezra, tinakaw sa akin ang anak natin 5 years ago. Pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Ano bang sinasabi mo dyan na iniwan ko kayo? Hindi pa rin makapaniwala si Ezra sa kanyang narinig. Buong-buo pa rin ang sakit sa kanyang puso. Feeling niya, hindi na yun mabubura kahit ano pa ang gawin niya. Camille, ano ka ba? Nakita ko ang anak natin sa tapat ng gate namin sa mansyon. Iniwan mo siya roon. May letter ka pa nga eh. Ano? Pati yun hindi mo alam. Gulat na gulat si Camille nang marinig yun dahil dati naman ay hindi siya naniniwala na kasama talaga ni Ezra ang anak nila. Ibig sabihin, nasa iyo talaga sa Ezra simula noon? Paano? Oo. Nasa akin talaga ang anak natin. Simula noong iniwan mo siya sa harapan ng mansyon. Naging sa akin na siya. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi nga sabi ako ang may gawa noon. Kahit ipakita mo pa sa akin ngayon ang letter na sinasabi mo, hindi sa akin ang galing yon. Sakto naman na nasa wallet pala ni Ezra ang letter na yon all this time. Kaya kinuha niya yon at pinakita kay Camille. Ito. Lagi ko yung dala kahit saan. Para ma-remind ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Naging motivation ko to para magtrabaho ng maayos para sa anak natin. Dahil sa nabasang letter, ay lalong naluha si Camille. Naniniwala na siya noon kay Ezra na totoo ang sinasabi nito sa kanya. I'm sorry. Hindi talaga ako may gawa ng letter na to. May nanloko siguro sa'yo. Yung kumuha sa anak natin noon. Siguradong siya ang may kagagawa nito at sinisilang talaga sa akin ang lahat. Labis na nagtaka si Ezra. Naisip niya na baka tama si Camille sa pagkakataon na yon. Pwede. Pero sino namang gagawa nito sa atin? May naisip ka ba? Saglit na nag-isip si Camille. Bigla niyang naalala si Romina. Gustong-gusto nito noon na kunin ang anak niya. Pero hindi naman niya masabi kay Ezra dahil ayaw niyang mag-away ang mag-ina. Pwede ba tayong pumasok sa loob? Doon na lang natin pag-usapan ng lahat. Madilim na kasi at medyo malamok. Oo, sige. Ayos lang naman sa akin. Pero sa'yo, ayos lang ba? Oo naman. Mahalagang usapin to. Kaya hindi pwedeng basta na lang natin ipagliban. Tama ka naman. Pagkatapos noon ay pumasok na nga sa loob ng bahay sila Camille at Ezra. Pagkaupo pa lang ni Ezra sa sala ay nakita niya agad ang picture ng kanyang mag-ina. Agad naman nagtungo sa may ref si Camille para kumuha ng tubig at tinapay na makakain ni Ezra. May picture pala kayo ni Ezra na ganito? Ang cute. Sobrang liit pa niya rito. Oo. Yan lang ang picture ko na kasama siya. Ilang araw pa lang siya dyan. Tulad mo, dyan din naman ako kumukuha ng lakas kapag napapagod na ako. Tumangu-tango lang sa Ezra at hindi na nagsalita. Nang makaupo na si Camille sa sofa at inabot na rin niya ang tinapay at tubig, ay nagtanong na si Ezra sa kanya. Camille, naaalala mo ba kung sinong posible na may gawa nito sa atin? Wala kasi akong maisip eh. At saka kung gawin man nila yun, ang sama naman nila. Napailing na lang si Camille noon. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Ezra. Nanay pa rin kasi nito si Romina at ayaw niyang magkagulo sila.
Ezra, ano kasi, hindi ko sinabi sa'yo to noon dahil ayokong magkasira kayo ng nanay mo. Pero kailangan ko na siyang sabihin sa'yo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Ezra pagkatapos ay tumahimik. Handa na siyang makinig sa kung anumang sasabihin ni Camille sa kanya. Sige, sabihin mo na. Dati, bago ko ipanganak si Ezra, ay kinausap ako ni Tita Romina. Gusto niya akong bigyan ng 10 milyon kapalit ng anak natin. Hindi ako pumayag noon, tapos bigla na lang nawala si Ezra. Nanlaki ang mga mata ni Ezra dahil sa narinig. So, sinasabi mo bang si Mami ang nagdakaw ng baby natin? Kasama ko siya nung nakita ko si Ezra sa tapat ng mansyon. Baka naman nagkakamali ka lang. Pwede rin namang mali ako, pero totoo yung sinabi ko. Gusto talaga niyang bilhin ang anak natin sa akin, pagkatapos ay iiwan ko na kayo. Sige, ako nang bahala tungkol doon. Aalamin ko ang totoo kay Mami. Nagulat si Camille nang marinig yon. Ang buong akala niya ay magagalit si Ezra sa kanya, pero hindi yun nangyari. Hindi ka man lang nagalit sa akin? Bakit? Di ba dapat inaaway mo na ako ngayon dahil sa mga sinabi ko tungkol sa mami mo? Hindi ko rin alam kung bakit, pero hayaan mo na yun. Aalamin ko na lang ang totoo tungkol sa sinabi mo sa akin ngayon. Sige, ikaw ang bahala. Pero tanong ko lang, pwede ko na bang makita si Ezra? Kahit saglit lang. Hindi ko naman iuwi dito sa amin yung bata eh. Alam kong hindi pa siya sanay sa akin. Naintindihan ko yon. Talagang gusto ko lang siyang makasama. Natigilan si Ezra. Alam naman niyang gusto na talagang makita ni Camille ang anak niya. Pero hindi pa buo ang loob niya. Isa pa, gusto niya pang malaman ang totoo bago tuluyang kumilos. Huwag kang mag-alala. Pag-iisipan ko tungkol doon. Pasensya ka na. Hindi pa kasi buo ang loob ko pagdating sa pagpapahiram sa'yo ng anak natin. Dahil marami na ang nangyari. Bahagyang nalungkot si Camille dahil sa narinig. Pero mapait siyang umiti kay Ezra bago tuluyang magsalita. Naiintindihan ko naman. Kahit naman ako kung mangyari sa akin yun, ay baka hindi rin ako pumayag. Kaya okay lang. Mabuti naman at naiintindihan mo. Siguro naman, hindi na natin pag-aawayan ang tungkol doon, di ba? Oo naman. Ano, aalis ka na ba? Hindi naman sa gusto kitang paalisin, pero gabi na kasi alam kong kailangan ka na ng anak natin. Dahil doon, ay nagpaalam na nga si Ezra. Alam niyang nasaktan niya si Camille, pero wala siyang magawa. Hindi naman kasi niya kayang lukohin ang sarili niyang feelings. Kinabukasan, habang kumakain sila ng umagahan, ay tinanong ni Ezra si Romina tungkol kay Ezra. Gustong-gusto niyang malaman kung may alam ba ang mami niya o wala. Mami, alam ko pong masyado na itong matagal para tanungin ko. Pero, gusto ko lang din po kasi talagang malaman ang totoo mula sa inyo. Agad na nagtaka si Romina sa sinabi ng kanyang anak. May kung anong kaba na siyang naramdaman noong mga oras na yon. Totoo? Anak, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Gusto ko lang sanang itanong kung may alam po ba kayo sa nangyari kay Ezra 5 years ago. Nanlaki ang mga mata ni Romina dahil sa narinig. Halos mabulunan na nga siya sa kanyang kinakain. Sinusubukan pa ni Romina na magsinungaling sa kanyang anak para matakpan ang kanyang kasalanan. Ano ka ba anak? Magkasama naman tayo noong gabing iniwan ni Camille sa harap ng mansyon ng bata Hindi ba? Ano pa bang kailangan mong malaman tungkol doon? May iba pa ba? Napailing na lang si Ezra. Ramdam na niyang hindi sasabihin ni Romina ang totoo sa kanya. Wala naman po. Nagtanong lang po ako. Yun lang po kasi ang gusto kong malaman kung bakit bigla na nga lang iniwan ni Camille ang anak namin. Ha? Bakit mo naman naisip pa yan? Hindi pa ba malinaw sa'yo na iniwan niya kayo dahil hindi niya kayang mag-alaga ng anak? Naisip ko lang naman po yun. Siguro po, mas mabuti kung wag na nga lang po natin pag-usapan ng isang bagay na matagal nang sarado. Napangiti si Romina. Tila ba natanggal ang tinik niya sa dibdib. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang pagkain. Oo nga, huwag na nating pag-usapan. Baka mahirapan ka lang kapag inaalala mo na naman yan. Alam mo, ang mabuti pa, kumain ka na lang. Sige po. Ngumiti na lang noon si Ezra at hindi na nagsalita pa, pero ramdam na ramdam niya ang pag-iwas ng kanyang ina sa mga tanong. Oh, sige na anak. Aalis na ako ha. Papasok ka na rin naman sa kumpanya. Magkita na lang tayo roon. I love you.
Sige po, Mami. I love you too. Nang makaalis na si Romina, ay papanlik na sana si Ezra para mag-ayos ng kanyang sarili. Pero nagulat siya nang biglang mag-ring ang isang cellphone sa table. Binalikan niya ito agad at labis siyang nagtaka. Hindi pa niya kailanman nakita ang cellphone na yon. Baka kay Mami. Ibibigay ko na lang to kapag nakita kami sa office mamaya. Habang hawak-hawak ni Ezra ang cellphone, ay nag-ring na naman ito. Wala na siyang nagawa kung hindi sagutin ang tawag dahil sa pag-aakala na urgent ang tawag na yon. Hello, Miss Romina! Hanggang ngayon, hindi pa rin bayad ang huling pinatrabaho mo sa akin Kailan ka ba magbabayad? Pwede bang sabihin mo na sa akin agad kung kailan? Baka kasi may isa ko Baka kay Ezra na ako dumiretso. Dahil sa narinig, ay hinayaan lang ni Ezra ang lalaki na magsalita sa kabilang linya. Nagkaroon siya ng interes dahil kilala siya ng lalaki. Hello? At talagang hindi ka pa sumasagot sa akin Ano, dediretso na ba ako sa anak mo para humingi ng pera? Alalahanin mo, may isa ka pang sekreto na hindi nabubunyag. Ano? Ano na lang kaya ang sasabihin niya kapag nalaman niyang ikaw naman talaga ang mastermind sa pagkuha sa anak niya 5 years ago? Sigurado ako, hindi niya kakayanin kapag nalaman niya yun. Dahil sa labis na gulat, ay agad niyang pinatay ang tawag. Tumakbo agad siya papunta sa kwarto niya para magbihis. Kailangan niyang makumpronta ang kanyang ina tungkol sa nalaman niya. Galit na galit siyang pumunta sa kumpanya. Wala nang pakialam kung ano ang magiging reaksyon ng nanay niya. Ang importante ay makausap niya ito. Mami, we need to talk. May nalaman ako. Hindi na natapos na Ezra ang kanyang sasabihin dahil nakita niyang nasa meeting pa si Romina. Nanlaki pa nga ang mga mata nito sa sobrang gulat. Anak, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita? I'm in the middle of a meeting. Please, kung ano man ang sasabihin mo, baka pwedeng mamaya na lang. No. Hindi na to makakapaghintay pa. We really need to talk. Lalong nanlaki ang mga mata ni Romina dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala na sinisigawan siya ng sarili niyang anak. This meeting will be rescheduled. Good. All of you, get out. Lalong nagtaka si Romina dahil sa naging reaksyon ng kanyang anak. Natatakot na siya noong mga oras na yon, pero kinakalma niya ang sarili. Anak, bakit pa nagkakaganyan ka? Anong meron? At parang galit na galit ka sa akin. Anong kasalanan ko sa'yo? Talaga ba, Mami? Hindi mo pa rin ba alam kung bakit ako nagagalit sa'yo? Hindi, anak. Itatanong ko ba naman sa'yo yon kung alam ko? Bakit nga? Lalo pang nainis si Ezra dahil ganoon ang naging reaksyon ng kanyang ina. Sa sobrang inis, ay nilabas niya ang cellphone ng kanyang ina at pinakita ito. Dito, sa cellphone na to, narinig ko ang lahat. Talaga bang ikaw ang nagpadukot kay Ezra? At pinalagay mo siya sa tapat ng mansyon para lumabas na basta na lang siyang pinabayaan ni Camille? Nanlaki ang mga mata ni Romina nang makita niya ang cellphone at marinig ang sinasabi ng kanyang anak. Hindi niya lubos akalain na malalaman ni Ezra ang tungkol doon. Ha? Hindi Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si Camille ba? Naku anak, sinisiraan lang ako noon sa'yo. Hindi na natapos ni Romina ang kanyang sasabihin dahil sumagot na si Ezra sa kanya. Hindi kanya sinisiraan sa akin. Ako mismo, nalaman ko. Dahil tumawag ang lalaking inutusan mo. Anak, wala akong alam tungkol dyan. Hindi yan totoo. Baka naman, namali ka lang ng dinig. Buong-buo ang lahat ng salitang sinabi niya sa cellphone. Hindi ko labas maisip na kaya mong gawin to sa sarili mong anak. At ako, anong ginawa ko sa'yo, Mami? Para gawin mo sa akin to. Sige nga, sabihin mo sa akin. Baka sakali na maintindihan ko. Dahil sa labis na pagwawala ni Ezra, ay napaiyak na lang roon si Romina. Halos lumuhod na nga siya sa harapan ng kanyang anak. Oo na. Ginawa ko yun dahil alam ko sa puso't isip ko na hindi siya ang babae para sa'yo, anak. Ligtas lang kita. Sana naman maintindihan mo ko. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa'yo at sa apo ko. Ginawa mo para sa amin? Ang ginawa mo para sa amin ay ulukohin at paniwalain kami na hindi kami mahal ni Camille. Mami! Pinuno mo ng galit ang puso ko na hindi naman pala dapat. Anak, naging okay ka naman, hindi ba? Dahil sa ginawa ko na buhay kay Nezar, nang kayo lang.
Hindi ba't mas okay yun kaysa sa kasama niyo ang babaeng yon? Mami, mas okay na kasama namin si Camille. Yung buo kami. Alam mo ba, dahil sa ginawa mo ay hindi ko na alam kung tatanggapin pa ba ako ni Camille o hindi na. Natigilan si Romina noon, pati ang luha niya ay umurong dahil sa kanyang narinig. Galit na galit siya. Anak, anong pinaplano mo? Babalikan mo ba si Camille? Naku, sobrang landi noon. Baka... Hindi na natapos ni Romina ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Ezra. Huwag kang mag-alala. Nagkita na ulit kami ni Camille. At pinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako ulit. Kahit lumuhod pa ako sa harapan niya, gagawin ko yun. Dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Ano? Huwag mong sabihin na sasayangin mo lang ang lahat ng ginawa ko para sa inyo ng anak mo. Hindi! Hindi ka babalik pa sa babaeng yon. Mommy, sorry. Pero hindi ko kayang gawin kung ano man ang sinasabi mo sa akin. I want to be with her. Sa kanya lang ako masaya. Lalo pang nadurog ang pagkatao ni Romina noon. Iyak na siya ng iyak. Lumuhod na rin siya ng tuluyan sa harapan ni Ezra. Anak, kaya mong humanap ng iba. Alam ko naman na maraming nagkakagusto sa'yo. Kung gusto mo, kilalanin mo sila. Hindi naman yun magiging problema sa akin eh. Basta, huwag lang kay Camille. Wala ka nang magagawa pa. Yun na ang desisyon ko at hindi na yun magbabago. Kahit ano pag sabihin mo. Pagkatapos sabihin yon, ay umalis na si Ezra sa opisina ni Romina. Ni hindi na nga siya lumingon dahil alam niya na kapag ginawa niya yon, ay baka maawa lang siya sa kanyang ina. Sa isip niya, gusto niyang puntahan si Camille at ipakilala na rin niya ang anak nila. Si Romina naman noon ay iyak pa rin ng iyak. Gusto niyang habulin si Ezra, pero alam niyang kapag ginawa niya yon, ay lalo siyang kamumuhian ng kanyang anak. Ezra, bakit ka nandito? Saka isa pa, bakit parang kagagaling mo lang sa iyak? May nangyari bang masama sa'yo? Umiling lang si Ezra. Pagkatapos ay bigla na lang niyang niyakap si Camille noong mga oras na yon at hindi na rin maintindihan ng dalaga kung anong nangyayari. Matagal ko nang dapat ginawa to. I'm really sorry kung naging bulag ako sa mga sinasabi sa akin ng mommy. Dapat ay hinanap na lang kita at hindi na lang ako nagtanim ng galit sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Na Mami Romina mo ang may gawa ng lahat kaya nangyari to sa atin? Tumango na lang si Ezra, parang nahihiya sa kanyang nalaman. Oo siya nga. Ginawa niya tayong katawa-tawa sa mga mata niya. Galit na galit ako dahil sa ginawa ni Mami sa atin. Paano niya nagawa yun? Sarili niyang anak at apo? Niloko niya? Para saan? Para sa sarili niya. Masaya yata siya sa ganoon na manloko ng ibang tao. Sabi nung lalaking inutusan niya, marami pa raw inutos sa kanya si Mami na hindi ko alam. Ano? Nakausap mo yung lalaking nagnakaw sa anak natin? Nasaan siya? Sino siya? Gusto ko siyang makilala. Kung sino man siya, dapat makulong siya. Tumango-tango si Ezra. Pagkatapos ay niyakap na ng mahigpit si Camille. Awang-awa siya sa dalaga. Sa lahat ng nangyari at naranasan nito. Don't worry. Ako nang bahala sa lalaking yun. Pati ang mga kasama niya sa pagdukot sa anak natin. Ipapakulong ko. Wala akong ititira sa kanila. Doon lang na-realize ni Camille ang isang bagay. Ibig sabihin, kung makukulong yung lalaki, makukulong din ang mami mo dahil sa krimen na ginawa niya. Ang tanong, kaya mo bang ipakulong ang mami mo? Kung yun ang kailangan kong gawin, gagawin ko para sa inyo ng anak ko. Salamat. Alam kong sobra kang masasaktan, pero hahayaan mong mangyari yun. Mapait na ngumiti si Ezra bago tuluyang magsalita. Para rin naman sa kanya yun, para wala na siyang masaktan na iba. At mas mahirap kasi kung may madamay pang iba dahil sa mga desisyon niya sa buhay. Totoo rin naman yun. Kung ako rin naman ang nasa posisyon mo, yun din ang gagawin ko kahit sobrang sakit. Ilang minuto pa nilang pinag-usapan si Romina. Pagkatapos ay napunta na sila sa usapin tungkol kay Ezar. Gusto mo bang makita na si Ezar? Dahil nalaman na natin ang totoo, pwede mo na talaga siyang makita. Gulat na gulat si Camille noon.
Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang buong akala niya ay hindi na yun mangyayari kahit kailan. Talaga ba? Pwede na talaga? Naku, alam mo naman kung ano ang sagot ko dyan. Matagal na akong naghahanap sa kanya. Sige, magbibihis na ako. Magpapaalam na rin ako kay mama tungkol dito. Sobrang excited mo nga talaga. Sige. Dito lang ako sa labas. Hihintay na lang kita. Naku, hindi. Pumasok ka rito sa loob. Umupo ka muna sa sala. Hindi ko naman hahayaan na dyan ka na lang, no? Sige na, tara na. Wala nang nagawa si Ezra noon kung hindi ang sumunod. Masaya naman siya at naging magaan na ang pakiramdam ni Camille sa kanya. Nang umakyat naman si Camille sa kwarto niya, ay nagkita sila ng ina niyang si Dina. Takang-taka ito sa aura ng kanyang anak. Masayang-masaya siya. Oh anak, ang ganda ng aura mo ngayon ah. Anong meron? Parang ang saya-saya mo naman yata. Mama, ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ipapakilala na ako ni Ezra sa anak namin. Nanlaki ang mga mata ni Dina. Agad niyang niyakap ang kanyang anak. Maluha-luha na siya noong mga oras na yon. Talaga ba anak? Aba teka, mag-aayos na rin ako para puntahan ang apo ko. Hindi ko pwedeng palagpasin to. Oo nga po eh. Sa katunayan po niyan, nasa baba na si Ezra. Naghihintay sa atin. Tara na po, magbihis na tayo. Mabilis niyang nagbihis ang dalawa. Excited sa kung anong pwedeng mangyari. Ang dami nga ring pagkain ang dinala nila para kay Ezra. Nanay Dina, buti naman po at sasama kayo sa amin. Tara na po, hinihintay na po kayo na Ezra. Siyempre naman, apo ko yun. Hindi ko pwedeng ipagpaliban to. Mukhang mas excited pa nga siya kaysa sa akin eh. Sige na tara na, Ezra. Sumakay na nga sila sa kotse. Habang nasa biyahe, ay nag-uusap pa rin ang tatlo. Ezra, ayos lang ba kung may ibigay akong candy sa kanya? Hindi ko naman kasi alam kung pinapakain mo siya ng mga ganon o pinagbabawalan mo. Okay lang naman po kung bigyan niyo siya ng konti. Huwag lang pong susobra kasi maganda pong umiti si Ezra eh. Ayoko pong masira ang ngipin niya. Lalong na-excite si Camille bilang ina. Noon pa man, alam na niyang gwapo ang anak niya kapag lumaki to. Gusto nga niya na maging kasing gwapo ito na Ezra. Magandang umiti ang anak ko. Oo naman. Gustong-gusto ko na talaga siyang makita at mayakap. Oo, magagawa mo na yun mamaya. Konting oras na lang naman eh, at nandoon na tayo. Ilang minuto pa, ay naroon na nga silang tatlo sa tapat ng mansyon. Pinagbuksan sila ng mayordoma, pero napansin ni Ezra na parang problemado ang matanda. Kaya naman, pagbaba niya, ay tinanong agad niya ito. Naisita, ano po nangyayari? Bakit po parang problemado kayo? May nangyari po ba rito? Si Ma'am Romina, gusto niyang kunin si Ezra at ilayo sa'yo. Dali, bilisan mo. Pinipigilan namin siya, pero ayaw niyang makinig sa amin. Nang marinig yun, ay tumakbo na silang lahat papunta sa loob ng mansyon. Doon na rin uminit ang ulo ni Camille kay Ezra. Ano ba yung nanay mo? Wala na ba talaga siyang alam na gawin, kundi ang bigyan tayo ng stress sa buhay? Ezra naman, bakit kasi hinahayaan mong mangyari ang lahat ng to? Hindi ko naman alam na mangyayari to. Okay, pwede ba? Huwag mo kong husgahan. Magtulungan na lang tayong makuha ang bata. Pagpasok pa lang, ay kitang-kita na nila kung gaano kahigpit ang hawak ni Romina sa kanyang apo. Sa sobrang higpit nga noon, ay iyak na ng iyak si Ezra. Daddy! Help me! I can't move! Ezra, just look at me, okay? Everything will be alright. I'm here. Daddy! It's Archie po! Noong mga oras na yon, ay iyak na ng iyak si Camille. Hindi pa nga siya nakikilala noong bata, ay sa ganoong tagpo pa sila magkikita. Halos hindi na siya makahinga. Anak, nandito na si Mama. Kukunin kita, okay? Magiging okay na tayong tatlo ng daddy mo. Pangako ko yan. Dahil sa sinabi ni Camille, ay nagalit si Romina. Lalo niya pang hinawakan ng bata. Hindi! Hindi mo siya makukuha sa akin. Sa tingin mo ba, masaya ako na kilalanin ka niya bilang ina? Mami, parang awa mo na. Huwag mo na kaming pahirapan ni Camille. Kapag binigay mo na sa amin ang bata, hahayaan ka na namin. Kahit yung ipakulong ka, hindi na namin gagawin. Basta ibalik mo lang sa amin ang bata. Oo, hindi ka namin ipapakulong, tita.
Please naman po, itigil na natin to. Hindi! Pagkatapos noon, dahil sa takot, ay bigla na lang tinulak ni Romina ang kanyang apo at kumaripas na siya ng takbo. Dala-dala niya ang napakaraming gamit. Diyos ko po, apo! Sobrang higpit ng yakap ni Camille sa kanyang anak. Iyak siya ng iyak habang ginagawa to. Anak, halika dito. Okay ka lang ba? Naku, buti na lang talaga at naabutan ka pa namin. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo. Anak, dito ka na lang muna kay Mami, okay? I'll try to look for Lola. Tumangutango ang bata. Pagkatapos, ay tumakbo na nga si Ezra sa labas para hanapin ang kanyang ina. Wala na siyang pakialam noon sa paligid. Ang importante sa kanya ay ang makita ito agad. Sa kabilang banda, yakap-yakap ni Camille ang kanyang anak. Walang tigil pa rin sa pag-iyak. So you're my mommy? Dad is really looking for you. Nanlaki ang mga mata ni Camille dahil sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na hinahanap pala siya ni Ezra. Yes, I'm your mom. You know, it's really nice to finally meet you. Yes, I have my mommy! Noong mga oras na yon, ay nawala ang lungkot at takot ni Camille na baka hindi siya tanggapin ng kanyang anak. All this time, ang buong akala niya ay magagalit ito dahil sa pagkawala niya. Kinagabihan, hindi pa rin nakikita ni Ezra si Romina. Umabot na sila sa puntong nagpapatulong na sila sa pulis para mahanap lang ito. Don't worry, everything will be okay. Mahahanap din natin si Mami. Sa ngayon, enjoyin mo muna ang pagiging ina na Ezra, okay? Nang marinig yun, ay napatingin na lang si Camille sa anak niya. Alam mo, ilang taon akong natakot na baka hindi ako matanggap ng anak natin. Pero kanina, iba yung nakita ko. Gustong-gusto niya pala ako. Kahit kailan naman kasi, hindi kita siniraan sa anak mo. Oo, aminado ako. Nagalit ako sa'yo. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yung mga akala kong pagkakamali mo sa amin noon. Nalaman ko pa nga mula sa kanya na hinahanap mo pa rin pala ako. Bakit ang sabi mo sa akin, ayos lang na wala ako sa tabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Ezra nang marinig yun. Hindi niya lubos akalain na malalaman yun ni Camille. Ay nako, mukhang umpisa pa lang. Ay talo na ako sa inyong dalawa. Siyempre, hinanap naman talaga kita. Pero kung ano-ano kasi ang sinasabi ni Mami tungkol sa'yo eh. Nadala ako. Akala ko, totoo yun. Kaya tinigil ko na ang paghanap sa'yo. Siya pala talaga ang dahilan at may kasalanan ng lahat. Siguro kung maayos lang ang relasyon naming dalawa, okay sana kaming dalawa ngayon. Wala sanang ganito na pangyayari. Oo nga eh. Sana rin kung hindi ako nakinig sa kanya. Masaya sana ang pamilya natin ngayon. Sa totoo lang, baka nga, kasal na tayo ngayon eh. Dahil sa sinabi ni Ezra, ay namula ang pisngi ni Camille. Gulat na gulat siyang marinig yun mula sa lalaki. Noong nakaraan lang, galit na galit si Ezra sa kanya. Tapos ngayon, may ganitong pangyayari na. Nako, ano bang kasalang sinasabi mo dyan? Ezra, bumalik ka nga sa realidad. Marami pa tayong aayusin tungkol sa nanay mo. Doon muna tayo mag-focus. Pwede? Para sa akin lang naman yun. Totoo naman, di ba? Yun talaga ang plano natin. Noon pa lang. Oo, pero hindi na yun ang importante sa akin ngayon. Si Ezra na ang pinaka-focus dapat natin ngayon. Noong gabi na rin na yun, ay doon natulog sila Camille at Dina dahil gusto ng bata na makasama ang kanyang ama at ina. Noong una pa nga ay ayaw ni Camille yun, pero napilit din talaga siya ng kanyang anak. Oh, napansin ko kayo ni Ezra kanina ha. Mukhang malalim at masaya ang pinag-uusapan nyo. Bakit? May balak na ba siyang balikan ka? Ha?
Ano po bang sinasabi niyo dyan, Mama? Hindi ah. Para po sa akin ay malabo na yon. Dahil nandito na lang talaga kami para sa anak namin si Ezar. Anak, hindi naman malabo na magkabalikan kayo. Total, nandito na lang din kayo. Ay subukan nyo na. Lalo na kung alam nyong magiging masaya si Ezar tungkol dito. Dahil doon ay saglit na napaisip si Camille. Pero mabilis din niyang binaglit sa isip niya ang mga bagay na yon dahil para sa kanya, sobrang labo talaga. Mama, hindi pa rin talaga eh. Sobrang labo na ng lahat para sa amin. Naku anak, siguro ngayon lang yan dahil sa sitwasyon nyo. Pero kapag minahal nyo na ang isa't isa ulit, hindi na ganyan ang reaksyon mo sa sinasabi ko. Mama, huwag na po tayong umasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Nagpapasalamat na lang talaga ako na tanggap na ako ng mag-ama. Tuluyan nang hinayaan ni Dina ang kanyang anak at pumasok na lang siya sa guest room ng mansyon. Si Camille ay naiwan na lang doon. Hindi pa rin kasi siya makatulog. Ilang linggo na rin na hinahanap ni Ezra ang kanyang ina. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa kanya na pulis. Sir Ezra, gusto ko pong malaman nyo na nakita na po namin si Mrs. Romina Melendez. Pwede po kayong pumunta rito sa police station para makita siya. Talaga po? Buti naman kung ganun. Sige po, pupunta ako dyan. Sige po, hihintayin ko na lang po kayo dito. Nang pumasok si Ezra sa police station, nakita niya si Romina na nilisik ang mga mata at galit na galit sa kanya. Ibang-iba na ito sa nakagisnan na ina niya. Mami, saan po kayo nagpunta? Sobra akong nag-aalala sa inyo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko nitong mga nakaraang araw. Ikaw? Nag-aalala? Nako, panigurado. Masayang masaya kayo ng Camille na yon dahil nahuli na ako. Ano? Siya na ba ang reyna ng mansyon natin? Mami, hindi naman sa ganun nasusukat yun. May ginawa kang mali. Natural lang na magalit kami sa'yo. Kahit sinabi na yun ni Ezra, ay hindi pa rin umaayos ang pakikipag-usap ni Romina sa kanyang anak. Kaya naman, umalis na lang ang binata kahit na nasasaktan siya. Nakulong na nga si Romina dahil sa ginawa niya. Kahit ayaw ni Ezra, ay wala siyang magawa. Kailangan niyang gawin yon para sa kanyang ina. Ezra, salamat ha. Alam kong mahirap pero ginawa mo pa rin. Hayaan mo, dadalawin na lang natin siya kung gusto mo. Alam kong ayaw niya sa akin pero sasamahan pa rin kita roon. Ginawa ko lang ang tama. Para sa inyo yun, ng anak ko. Hindi nyo kasi deserve na maranasan yun. Hindi alam ni Camille kung bakit bigla na lang siyang napayakap kay Ezra. Noong mga oras na yon, ang binata naman ay nagulat sa ginawa ni Camille. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Masyado lang akong naging masaya. Hindi ko pala dapat ginawa yun sa'yo. Ngiting-ngiti naman si Ezra dahil sa naging reaksyon ni Camille. Ano ka ba? Ayos lang naman yun sa akin. Gusto mo pa nga. Isang beses pa eh. Ito, ako pang yayakap sa'yo. Niyakap na nga ni Ezra noon si Camille. Halos hindi na siya makahinga dahil sa sobrang higpit noon. Ay nako, ikaw hindi pa rin tayo okay, di ba? Huwag kang ganyan sa akin. Alam kong hindi pa. Pero, hindi ba talaga tayo pwedeng maayos na dalawa? Para sana sa anak natin. Para na rin sa atin. Magiging maayos naman talaga tayo kahit na hindi tayo magkabalikan. Pwede naman kasi tayong maging co-parenting sa bata, hindi ba? Para sa akin, okay na yun. Malungkot nang umiti si Ezra. Ayaw niyang maging ganoon lang sila ni Camille. Pero kahit ganoon, araw-araw pa rin niya itong nililigawan. Wala siyang pakialam kung ilang beses pa siya nitong ipagtabuyan. Camille, kahit anong sabihin mo, ay hindi pa rin ako titigil sa panliligaw ko sa'yo.
Kahit itaboy mo ko ulit, pupunta at pupunta pa rin ako rito. Ezra naman kasi, syempre ayoko nang magkasakitan pa tayo tulad noon. Hindi ko nakakayanin kapag nagkahiwalay pa tayo. Nanlaki ang mga mata ni Ezra dahil sa narinig. Ha? Ayaw mo na magkahiwalay pa tayo? Ibig bang sabihin nun, mahal mo pa rin ako? Oo, pero natatakot ako sa kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Parang ayaw ko nang sumugal ulit. Camille, sa'yo na rin nanggaling. Mahal mo pa rin ako. Ako rin naman. Ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Kapag natakot ka, walang problema. Sasaluhin kita tulad ng ginagawa ko noon. Nang marinig yun, ay nanlambot ang puso ni Camille. Nang tignan niya sa Ezra habang naglalaro sa hindi kalayuan, parang lalong nanlambot ang puso niya. Talaga bang sasaluhin mo ko kahit anong mangyari? Oo naman. Hindi lang yun ang gagawin ko. Papakasalan pa kita. Yun naman talaga ang bala ko noon pa man eh. Ezra, ikaw talaga? Ang bilis mo naman. Kasal agad? Huwag nga muna yun. Huwag mo na yun ang isipin mo. Natatawa na lang si Ezra noon. Masaya siya. Ang importante sa kanya ay nagiging okay na ang relasyon nila ni Camille kahit papano. Dumadalaw naman si Ezra sa kanyang ina na si Romina. Pero madalas ay mag-isa lang siya kung dumalaw rito dahil natatakot pa rin si Camille sa kanya. Camille, ayos lang ba sa'yo kung isama kita sa pagdalaw ko kay Mommy? Actually, hinahanap ka na rin niya. Gusto ka raw niyang makausap. Nanlaki ang mga mata ni Camille nang marinig yon. Ano? Bakit daw? Ezra, alam mo naman na ayaw niya sa akin, di ba? Baka kung ano lang gawin niya sa akin. Sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwala sa kanya noong una. Pero, ulit siya ng ulit tungkol sa'yo. Sabi niya pa, gusto daw niyang mag-sorry, kaya sumama ka raw sa akin, papunta ron. Okay lang ba? Wala nang nagawa si Camille noon kung hindi ang sumama kay Ezra. Natatakot man siya, pero alam naman niyang kasama niya ang lalaking pinakamamahal niya, kaya wala siyang magiging problema. Mommy, nandito na po kami! Kasama ko na po si Camille! Buti naman at pumayag siya. Camille, kamusta ka na? Oo nga pala. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil sa ginawa ko noon. Alam kong hindi mo ako mapapatawad dahil sa bigat noon. Pero gusto ko pa rin mag-sorry. Hello po. Okay naman po ako. Kayo po ba? Kamusta na kayo rito? Yung tungkol po sa nangyari noon. Opo, aminado pa rin naman po ako na may galit pa rin akong nararamdaman sa inyo. Pero wag na po kayong mag-alala. Siguro ay darating din po tayo sa panahon na buo ng pagpapatawad ko sa inyo. Dahil nag-umpisa na ang paghingi ng tawad ni Romina kay Camille, ay sobrang saya na ng puso ni Ezra. Makaraan ang ilang buwan, ay nakapagdesisyon si Ezra na mag-propose kay Camille. Kasabwat pa niya ang kanyang anak. Okay. Kapag nakita natin si Mommy, ibibigay mo sa kanya tong ring box. Anak ha, okay ba yun? Okay! Yes, Daddy! Okay, sige. Let's go na. Sunduin na natin si Mommy. Sinundo na nga ni Ezra si Camille sa Vicky's Catering. Papasok pa sana si Camille sa loob ng kotse. Pero napansin niyang pinapalibutan siya ng mga katrabaho niya. Anong meron? Bakit niyo ako pinapalibutan? May problema ba? Alam mo, Camille, matagal ko na sana itong ginawa. Pero ang dami kasing nangyari. Actually, hindi ko nga lubos akalain na mangyayari pa to sa atin. May isang mahalagang tanong lang sana ako na sasabihin sa'yo. Binigay na ni Ezra sa kanyang ama ang ring box.
Excited ang bata. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Camille dahil doon. Camille Suarez, will you marry me? Naiiyak na si Camille dahil doon. Hindi niya lubos sa kalain na mangyayari to sa kanila ni Ezra. Oo naman. Papakasalan kita kahit saan. Mahal na mahal kita, Ezra. Kahit ang daming nangyari sa ating dalawa, ay nandito pa rin tayo. Magkasama at masaya. Isa pa, kasama na natin ang anak natin, kaya wala na akong mahihiling pa. Naluha na rin si Ezra noong mga oras na yon. I love you. I love you so much. I love you too. Sa kwento nila Ezra at Camille, pinakita lang nito na lahat tayo ay may second chance sa buhay. Na hindi tayo dapat pabigla-bigla sa mga desisyon natin sa buhay. Dahil baka sa huli ay baka magsisi lang tayo. Matuto rin sana tayong magpatawad para maluwag ang ating mga puso. Dahil doon din magsisimula ang pag-ibig. At diyan na po nagtatapos ang kwento nila Ezra at Camille. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.